Sa bansang sumikat noong dekada 80 dahil sa libo-libong sapatos ng isang dating First Lady. At kung saan maging ang ilang mga aso nagiging sosyal na rin. Mahirap isipin na may ilang porsyento pa rin ng ating lipunan ang salat sa sapin sa paa at saplot sa katawan. Ngayong araw, susubukan kong pasukin ang mundo nila. Nandito kami ngayon sa kanto ng Taft Avenue tsaka Vito Cruz. Sasakay kami ng tren papunta sa opisina. Gusto ko lang maranasan yung buhay ng isang tao na nakapaalang. Subukan niyo na ba magtrabaho na nakapaalang? Sa trabaho, ay sir, minsan Bawal. Bawal. Pero natry ko po nung nagkaroon ng bumaha po kasi yun eh. So nagubad po ako nung shoes ko. Anong pakiramdam na naglalakad sa syudad na nakapaalang? Totally nakakailang po talaga. Hilig ko talaga ang magyapak sa bahay at maging sa buhangin ng tabing dagat. Pero kauna-unahang beses ko itong subukan sa syudad. Dito, hindi ka lang pala makikipagpatintero sa mga tao para di ka matapakan, kundi maging sa dumi ng kalsada. May tinapakan akong yaki. Hindi ko na tinignan kung ano yun eh. Hindi kaya ako magkakaroon ng bulate nito? Sa dami ng mga tao, buti at hindi pa ako natatapakan. Sir, ba't kayo nakapaa? Ha? Ba't ka nakapaa? Ano Oo to nga, eh? holiday. Hindi, ano to? Sinubukan ko lang magtrabaho at mabuhay ng normal na nakapaalam. Kayanin kayo. Practice yan ng sa Nazareno. Ayun, doon lang normal sa syudad eh. Sir, good luck po. Thank you. Hindi Salamat. sugatan sir. Oo nga, nagdadasal nga ako. Pero ang isang araw kong nakayapak sa Maynila, wala palang sinabi sa mararanasan ko sa probinsya. Mula sa konkretong kalsada ng Maynila, binagtas namin ang mabatong kalsada sa bayan ng San Narciso, sa Bondok Peninsula ng probinsya ng Quezon. Ang San Narciso ang isa sa pinakamahirap na bayan sa Calabarzon. Pumunta ako roon para makapamuhay sa isang pamilyang araw-araw nang nagtitiis sa buhay na kulang sa sapin sa paa at katawan. Karaniwan daw sa mga bata dito, nakapaalang. Ito itong ginagawa ko sa araw na to. So kahapon, sila, ito yung permanenteng kalagayan. Sarap.
Pero isang bundok muna ang kailangan kong bagtasin bago ko sila makasama. Ang Bundok Bani. Nasa patag pa lang kami ay tila may gusto ng pumigil sa amin. Di kaya yan makakawala? Let's go. Okay. Pinapot ko ng aso. Okay, nag-uumpisa pa lang yung lakad namin. Ayun. May nagalit na nakalabaw. Gusto kaming habulin. Mabuti na lang may lubid. Ang Quezon ang pang-anim sa pinakamalaking probinsya sa bansa. Nyog at pag-uuling ang ikinabubuhay ng marami. Ngunit ang karamihang nagsasaka rito sa Bondok Peninsula hindi may-ari ng lupang sinasaka. Bukod sa iilang mag-uuling na nakita ko, mahirap isipin na may nakatira sa tuktok ng bundok na ito. Home stretch na raw kami. Halos 2 oras na kaming umaakyat ng bundok. Mga bahay dito, magkakahiwalay. Wala silang masyadong kapitbahay. Kaya ito raw pupuntahan namin. Isa sa pinakamalayo dito sa barangay. At ang pamilya, isa sa pinakamahirap. Magandang hapon po. Kayo. Okay man po. Hawi po. Kayo mismo kayo, tiga saan kayo? Masbate po. Masbate, saan sa Masbate? Sa Placer, Bakit kayo lumipat dito? Medyo malayo. ay dito yung hanap buhay namin maglinang. Sila ang pamilya Pautan. Mga dayo mula pang Masbate, isa rin sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Dito na sa Sitio Bani sa Quezon lumaki ang kanyang 7 supling. Bagamat malawak pa ang lupa rito, nasa malayo ang may-ari at nakikitirik lang ng kubo ang pamilya Pautan. Bibihira ang nais tumira rito dahil malayo sa kabihasnan at mabato. Ang gaganda ng mga bato rito. Pero, di ba kayo nahihirapan? So, lahat sila nakapaa dito. Ito ngayong rangaling ko po nasugatan na sa mukha. Saan siya nasugatan? Paano? Nadapo po siya at na ano yung dito niya sa bato. Sa bato. Wala nang ang tsinelas, salat pa sila sa maayos na damit. Halos 3 taon na kasi ang nakaraan mula noong makabili si Helen ng bagong damit para sa kanyang mga anak. Kasi po nakikita ko yung mga damit ng mga anak ko, mga luma na. Hindi ko alam kung kailan uli ako makakabili sa kanila ng bago. Gusto po nilang bumili ng mga bago. Sabi ko naman, Daniel, wag na muna kitang bumili ng mga damit ninyo at ang ating aanuhin yung bigas, hindi yung muna yung damit, saka na lamang yun. Kaya naman doble kayod ang buong pamilya, pati na mga chikiting, para lang kumita ng pera. At isa raw sa pinakamatyagang mag-ipon sa kanila, si Elena. Gusto mo mag-ipon ng pera? Opo. Bakit? Bilisan lang yung ganun. Bakit? Kasi po pambili ng sinilas. Gusto mo bumili ng sinelas? Opo. Bukas, bababa si Elena sa poblasyon para maghanap buhay. Sa loob-loob ko, magiging sapat na kaya ang kikitain niya para bilhin ang kanyang simpleng pangarap. Sa poblasyon ng San Narciso, wala silang mga tanawin katulad nito mula sa tuktok ng Bundok Bani. Ay, sige. Isa na lang muna. Bagong luto. Itong suma na gawa nila dito, gawa sa kamating kahoy at saka asukal. At gawa nila kagabi, tumulong lahat ng mga bata at yung mga malalaking bata rin magtitinda mamaya.
Lahat kami hindi pa nakakaligo at hindi pa nakakabihis simula nang makilala ko sila kahapon. Ano yung inaayos nyo ngayon? Saan ang butas niya? Saan? Yung sa singit mismo? Laki? Ang laki nga nito. Tatahiin mo lahat yan. Sabay-sabay kong kumain at sabay-sabay din kong maligo, kaya sumama na rin ako. At nalaman kong hindi pala ganun kadali papunta sa kanilang banyo. Talas na mga bato. Pero dahil may mga bato, hindi ka basta madudulas dito. Matutusok ka lang. Bukal ang nagsisilbing liguan ng buong pamilya. Matagal na ba tong sistema rito ng tubig? Diba? Pero sino naglagay ng mga tubo? Ikaw na. Ikaw. Ang barangay hindi nakatulong sa paglagay niya. Okay. Marunong ako nito. Sarap! Okay, next! Dito hindi lang pala ligo ang pakay nila. Dahil kukonti nga lang ang kanilang damit, kailangan So sabay laba, no? So yung sabon na ginagamit niya sa ligo, yun din ang ginagamit niya panlaba. at dahil sa bukal lang may malinis na tubig, pagkatapos maligo at maglaba, sabay igib na rin. Sa kabila ng kahirapan ng mga pautan, may napansin akong pagkakaiba nila sa mga masasabi nating mas mapapalad na pamilya. Magkasama pa rin ang mga magulang at bihirang mahiwalay sa mga anak. Mula bukal hanggang bukid, nasa tahanan silang lahat tuwing gabi. At dahil ang mag-asawa ay parehong hindi nakakabasa, imposible silang magiging OFW o kahit man lang trabahador sa syudad. Nakatali man sila sa bukid, halos hindi na sila umaasa na magkakaroon ng sariling lupa. Ito kanyang lupa, tapos hindi na daw siya po manghihingi ng porsyento nitong lupa, basta taniman niya yung kanyang lupa ng nyug. Silbi. Bagamat mabait naman daw ang may-ari ng lupa, kahit kailan pwede silang paalisin. Lumayas na nga siya sa Masbate, mahirap pa rin ang nadatnan sa Quezon. Ang tanging niyang ambisyon, makapag-aral ang mga anak. Ay, ayaw na po ng aking ama paaralin kami noon. At yung, ano naman daw yung pinag-aralan, hindi daw po makakain yun. Dito sa bundok, hindi sila nakakakain ng kanin. Mais ang pang-araw-araw nila. Hirap pala magkaroon ng mais. Kala mo, tinatinim lang tapos pinapabayaan. Kaya araw-araw kailangan linisin ang maisan. Kung hindi lalaki yung mais. Kasi nga maraming kaagaw yung mais sa pataba ng lupa. Okay, maliban sa mga matatalas na bato tulad nito, may mga ganito pa. Mga bubog. Tingnan mo to. Matapakan to. Ng isa sa kanila. Lalim ng sugat ito. Marami din daw ahas dito. Kaya laging alerto. Pero nang subukan kong maggamas, Oh no.
Hindi pala bubog o ahas ang makakadali sa akin. Ito, hinihila ko to. Tapos may, ano pala, may tinik. May tinik Ano pala po siya. yan? Hindi po yan mahahawak-hawakan sa yung kanyang ano ay may tinik. Okay, hindi ko alam eh. Ay masakit po yan. Masakit po yan, sir. Oo nga eh. Saan po ay ito? Ito. Parang ang lalim eh. Parang may blade. Recess muna ako. Hugasan ko muna tong kamay ko. Oras na rin magpahinga para masamahan ko si Elena at ang kanyang kuya sa kanilang misyon sa poblasyon. Napansin kong sa isang pader ng kanilang kubo, may tagni-taging larawan ng mga damit, bag at sapatos. Binigay yun po sa akin ng aking pinsan. Sabi ko, insan, pahingi man ito ay para idikit ko doon sa bahay. Siya, hala, dala ha. Kaya dinala ko po, dinikit ko po dyan. Bakit mo dinikit doon? Para makita na, sus, ang ganda-ganda pala ng ano namin. Nasabi yan si Daniel, mama na ito may magandang sapatos siya, huwag kabaya niyan at wala kitang pambili niyan. Mahal yan, sabi ko sa kanya. Yung pangarap po talaga nila na may mga suot sila ng gano'n, yung may pantalo, yung mga bago po baga, sir. Marahil dahil sa pangarap nilang yon, hindi pinapalampas ni Elena ang bawat pagkakataong magkaroon ng konting kita. Okay, nagtinda ka gabi. Hindi ka ba nahihirapan sa dilim? Maglakad sa dilim? Nahihirapan po. Pero bakit ka nagtinda sa gabi? Kasi po para makapera. Kung makabili ng tsinelas, malaking ginhawa yon para sa kanyang walang kapagurang paa. Saan mas madaling maglakad na nakapaa? Dito sa bundok o sa bayan? Ay, dito po sa bundok. Mas madali dito? Opo. Bakit? Kasi po may putik. Mas malambot. Opo. Okay na ba yung ganyan kabasa? Tama ba to? Tama ba itong ginagawa ko, Elena? Tama. Sabihin mo kung nagkakamali ako ha. Dahil hindi tayo expert sa suman. Okay. Kailangan ba natin bilangin? Binibilang mo na? Nakailan na tayo? 7, 8, 9, 10. 34 pieces. So kung mabenta lahat, tigta 3 piso ba to? So kung mabenta lahat ito, 102 pesos ang kikitain niya. Mahirapan kaya ako sa bayan, nakayapak? Opo. Bakit sa tingin mo? Masakit po. Masakit? Opo. Tsaka mainit po. Ha? Tapos may mga ano pa rin bato. Mga... Maraming malilit na bato. Opo. So, para sa'yo masakit din. Opo. Munti ko nang matapakan kanina. At pwede rin tapakan ng mga batang yan pag araw-araw silang naglalakad dito papunta sa school. Inabot kami ng 2 oras pababa sa bayan. Lula, bili na po suman. Saka magtitinda, Elena. Suman! Gusto nyo bumili ng suman? Suman? Ano? Okay? Ano? Saan tayo pupunta? May mga bahay dyan? May mga bibili ba dyan? Akin na, buhatin ko para sa'yo. Okay, let's go.
Ang sakit ng kalsada na to. Sino nagsuman? Mama po. Magkano yan? 3 po. Ha? 3. 3 piso lang po. Homemade. Chris, ito na akong bariya. Ito na, ito na dito. Nilala ko na dyan. Yan, napakita ang inyong ano, tira at klaro mo. Ramdam ko na ang init ng sementadong kalsada at ang maliliit na batong nagkalat dito. Kasi sa Maynila pwede mo iwasan yung mga bato, yung mga bubog. Eh dito, yung buong kalsada, puro bato. Kaya hindi mo maiwasan. Kaya bawat hakbang mo dito, bawat step mo dito, masakit. Asa na punta? Pag wala na kayo, ato na punta sa barangay. No. Ate, bilhin na po kayo suman. Dito naman tayo. O, dito tayo. Ayan. Sige, Len, sabihin mo. Para kakaya naman, ikaw ang nagbubuhat nito. Medyo mahina ang benta, pero maswerte sina Elena at Daniel dahil may meeting ang barangay. Yung programa Makamatag Tugon Kalahin Tip dito sa Barangay Binay. Halos lahat ng taga-barangay Binay dumalo, maging ang kanilang ina. Saman! Mahirap makamit ang utsaganda. Joke lang. Dito napakyaw ang kanilang paninda. Kanong kinita mo? 100. 100 lahat. Ang kapalit na halos magdamag nilang paggawa ng suman, yung paglakad nila mula sa bundok papunta rito na nakayapak lang, at yung paglalako at yung pagtinda rito sa barangay ay 100 piso. Yun ang kapalit ng hirap nila. Ibabawas pa sa kanilang kinita ang pambili naman ng asukal para sa susunod nilang benta. Yung nag-iipon ka pa ba pambili ng tsinelas? Tapos nagbawas pa sa mga nagbili po siyang 4 kilo ng asukal. Mukhang sa mga larawan sa dingding lamang muna makakakita ng mga bagong tsinelas sa bahay ni na Elena. Ang pinagmulan ng negro at mga iba. Gaano man kaliblib ang tirahan ng mga pautan, masigasig sa pag-aaral ang mga nakatatandang anak na sina Elena, Daniel at Christine. Nahinto na dati si Daniel sa pag-aaral. Kaya kahit 13 taon na siya, magkaklase sila ngayon ni Elena sa grade 3. Ang kanilang 3 maliliit na kapatid hindi pa nag-aaral dahil hindi pa nila kaya ang mabatong daan papuntang eskwelahan. Sa ngayon, sina Elena at Daniel ang pag-asa ng pamilya sa mas mabuting bukas. Go! Mahigit 2 kilometro ang lalakarin nila Elena at Daniel. Kahit madalas silang malate sa klase,
Araw-araw nila itong binabagtas. Hindi hadlang ang ulan sa pagpasok nila sa paaralan. Maliban na lang kung bumabagyo. Gaano kahirap yung ganito kalayo sa eskwelahan? Hirap po talaga, sir, kung sa mga bata, pero kung sa akin, okay lang. Ewan ko lang sa mga bata, at tuwing pagdating dito sa bahay, nasabi, mama, kakapagod, ay sabi ko magtiis tayo at dito tayo sa bundok. Lahat sila nakapaa? Hindi lang po, sir, nung sa isang taon, binilihan ko man po yan ng chinilas, yung tig-50 lang nga po. Pero dalit lang po yung masira, di ngayon wala na pula silang chinilas. Sa putik, rumaragas ang ilog. Hawak kamay na naglalakad ang magkapatid. Sakit sa paa. Ang talas ng mga bato eh. Paano na natitiis ito? Kumusta mga paa nyo? Sumasakit? Sumasakit din. Ikaw? Sumasakit ang paa mo? Ang paa ko sumasakit eh. Ikaw, paa mo? Masakit din? Dito sa kanilang bayan, kung saan ang karamihan ay salat, hindi hadlang ang kawalan ng saplot upang makapag-aral. Ngayong araw na ito, bukod sa mga karaniwang leksyon, may bagong matututunan sina Elena at Daniel. I will make a slippers for the grade. Isa sa mga livelihood project ng paaralan ang paggawa ng tsinelas na gawa sa tistis ng nyog. Malaki po ang pagkakaiba. Kahit namin ipangaral sa mga bata na pantay-pantay ang tingin, pero ang mga bata po talaga, siyempre may kahihiyan sila. Kayo mga walang tsinelas, parang alop sila sa karamihan na malililis yung ibang bata, kumpleto ang gamit. Sila po ay talagang nagkakaroon para ng self-pity sa kanilang sarili. Ang isang pares ng tsinelas nagbibigay pag-asa para sa estudyanteng nakayapak. Karamihan nga po sa ating mga bata dyan, mga mahihirap, walang mga sapin ang paa. Magka meron sila kahit doon sa school lang, maisuot nila. Pagkatapos kung halimbawa magaganda ang kanilang ginagawa, ay maibinta nila para maibili nila ng mga tsinilas na kanilang maisuot. Mga ganitong klaseng tsinelas, saan nyo magagamit ito? Kunyari sa bundok o sa kalsada, anong magandang tsinelas ang gamitin? Ito yung gawa na. Pwede rin ito sa bahay at magagamit din nila. Pero sa bundok, yung pang hiking, hindi na talaga pwede ito. Minsan, hindi na natin namamalayan ang halaga ng mga simpleng bagay na meron tayo. Mapadamit man ito o sapatos. Sa mga batang salat sa saplot, kahit anong kulay o disenyo ng tsinelas, tatanggapin nila. Pero natuwa pa rin daw si Elena sa pagka-pink ng kanya. Ilang araw lang akong nakayapak.
Sina Elena at Daniel halos buong buhay na nila. Sa araw na ito, may isang katotohanang sabay-sabay namin natuklasan. Ang sarap palang nakatsinelas. Mula sa San Narciso, Quezon, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.